boardmate ko na, ibang sekta ba na, receive mo na ngayon si Kristo, ganyan. You born again, ngayon ka na new life mo. Hindi na ako nagko-confess, parang hindi na ako nangungumpisal. Paiyak ba ako, Father, kasi palagi ko talaga dati pinipray na saan talaga, Lord, yung yung simbahan na tunay. Gusto ko magsimba doon kasi ang dami kong libro sa ibang mga sekta na kapag ang dami talaga, Father. Ang dami ng options ko kung saan ako lilipat. Parang sabi ko, sige, for the meantime, dito lang muna ako sa Katoliko magsisimba, pero naghahanap talaga ako ng kung saan yung simbahan na tunay. Nung pumunta ako dito, hinaharas pa rin ako yung parang after ako masolemn, parang yung mata ko parang ginatulisok bitaw. So ginagawa ko, nilalagyan ko ng holy water, nawawala. Na-amaze ako. Sabi ko, ay grabe yung grabe yung sa prayer ba sa church. Nung nilagyan ko siya lalabas na mga insekto, di ba? Oo, tapos yung may kamras. May mga kinamarasan. Pero nung nag-start na ako gumamit ng oil, holy water, tapos asin, yung holy water ginagano ko, hindi na siya talaga Hindi na, Magandang araw po mga kapuntos sa buong mundo. Kumusta na po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. At nag-live po tayo ngayon. Meron tayong mag-share sa kanyang karanasan sa buhay para naman mamulat ang lahat ng mga tao patungkol sa reality ng demonyo. Dahil ang daming mga kapatid natin na doubtful pa sa existence sa mga demonyo at sa kampon ng mga demonyo. Dahil may kampon siya. So ngayong araw na ito, after ni Karen, ay si Ate Dolores magsishare from taga-saan ka? Manila. Si Karen na magsishare ngayon is from Masbate po. So, kung ma-empower natin yung mga kaparian, hindi na sila dadayo pa dito sa lugar natin dahil marami nang na-empower, di ba? So, yan ang pakay natin. Ma-empower natin yung mga kaparian natin. Ma-empower din natin yung bayan ng Diyos, no? Dahil maraming hindi na-empower. Pati yung mga pari hindi na-empower. So, kasama ko ngayon, mga kapatid, si Sister Karen, isang guro. So, Sister Karen, mag-greet ka sa ating mga kapatid. Hi, good morning everyone. So ako po si Karen Magno Cleofe, from 28 years old, from Nabayan, Talanas, Masbate. Experience ni Ma'am Karen. At 6 na siya na 6 na taon na nagtuturo. Pero nahinto siya dahil sa hindi inasahan na karamdaman, no? So ngayon, pakinggan natin. Okay, so, tawag nito. So, nag-start talaga ito 2019. Parang, 2019? 2019, yes. Mga 4 na taon. So, merong tao na, someone very close to my heart na, parang, palagi siyang may sinasabi na negative about sa amin, parang gano'n. Kasi, sa mong pamilya? Sa akin talaga. Sa iyo. Hindi ko alam ano yung niya. Parang ganun ba na nag-aaral pa ako, parang hindi yan makagraduate, ganun. Tapos nakagraduate naman na parang ay hindi yan makakapasa. Tapos nakapasa na hindi yan makakapagturo, ganun ba. Tapos nung luckily naman nakapagturo ka agad, sabi niya na hindi yan, parang ang dami. Turo negative ang parang sasabihin negative, niya. Parang wala kang. Pero hindi ko yun, parang hindi ko lang, parang hindi ko siya sineryoso ba, kasi, malapit sa'yo, kasi parang akala ko lang okay lang yun, gano'n. So, tapos yung parang, ikakasal na ako, yung parang, may namanhikan sa akin yun naman, sabi niya na, hindi yan makakasal. Parang gano'n. Lagi siyang tumututol. Oo, parang gano'n, parang,
hindi yan makakasal. Tapos nung nakasal naman na, sabi niya, hindi yan magkakaanak. Parang in front ba sa akin, parang sinasabi niya talaga palagi na, parang grabe yung envy niya. Yung, yung envy sa Tagalog? Inggit. Yung parang ganun. So ako naman, hindi kasi ako parang father, yung parang, yung tawag nito, parang inaano ko lang, parang, sa isip ko lang na Lord, hindi na lang yung sinasabi niya gano'n, sabi ko sa kanya. So, 2019, parang doon yung nag-start na nakapagturo na ako kasi may item na, ganyan, makakapagturo na. So, sabi niya sa akin nun, parang nagkaroon ng conflict ba yung time na yun na parang ang dami niya kasi sa mga tao, parang palagi niya akong, ganyan-ganyan niya, parang nakapagturo na, pamayabang na, parang gano'n. Mayabang ka na. Oo, pero ang totoo is, hindi naman. Tapos yung, yung sabi niya na, syempre, happy kami ni mama nun kasi nakapagturo na. Tapos nagbitaw siya ng salita na sabi niya, happy buhay lang. pa yung mama mo nito? Nung time na yung 2019 pa yun, mga Feb or March. Kasi, sabi niya sa akin na, masaya lang kayo ngayon kasi, nakapagturo, ganyan, pero hindi nyo alam na darating yung panahon na iiyak kayo ng dugo. So, sabi niya. Oo, ganun. Curse na pala yun. So, ako lang, sa isip ko lang, umiiyak lang kasi ako, Father. Hindi ako umiiyak. Makaiyak kayo ng dugo, sabi niya. Oo, tapos nung narinig ko yun, parang sabi ko, bakit ganun siya magsalita? Tapos, iniyak ko yun sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi ko, ikaw pa rin yung... Nagdasal ka. Oo, nagdasal ako na yung tao na to, parang yung, kasi, di ba yung tao kasi, Father, parang makikilala ka the way how you speak, parang gano'n. Yung heart mo kasi, yun yung laman ng heart mo. So sabi ko, napaka-itim, parang gano'n ba, sabi ko, ikaw na po ang bahala sa kanya, Lord, gano'n. So, 2019 yun. 2021, nag-start. Kinasal ako January 2021. So, natuloy yung kasal mo? Natuloy yung kasal. Talaga kasi na-pandemic yun, diba? So, natuloy pa rin. So, 2021 January, kinasal ako. Then, pagka-April, yung lola ko, parang lakas naman niya. Pero bigla lang siyang... Nanghina? Hindi, masakit yung tiyan niya, Martes. Sumakit yung tiyan. Pero nung kasi ako, Father, kasi Monday morning, pumupunta na ako sa bukid kung saan ako nagtuturo. So, umuwi ako Friday na ng hapon. So, Monday, umalis ako, malakas pa yung lola ko. Pagka Martes, kasi walang signal sa bukid, so hindi ko alam, mahirap yung signal pa noon kasi wala pang wifi yung doon yung namin. Tapos, hindi ko alam na nagkasakit pala sa tiyan yung lola ko Martes. Pag uwi ko noon, kasi April 9 noon, Friday, no, kasi April 9, di ba walang klase? So, umuwi ako Webes ng hapon. Nagtaka ko kasi sa bahay, bakit parang, sila mama, na parang, natatanong ko ba sa malayo? Parang sabi ko, bakit parang ang lungkot nila, ganun ba? Ang lola ko pala, hinang-hina na. Tapos masakit daw pala yung tiyan. Sabi ko, nung umalis ako, parang hindi okay pa naman to So, Webes ng madaling araw, so, na yun, Friday na yun, siguro mga 3 a.m., namatay yung lola ko. Tapos parang, mahal na mahal ko kasi yung lola ko kasi, doon ako, siya yung lola na kinalakihan ko ba, yung sa amin. Malapit siya sa, kasi mahal din, malapit siya sa amin kasi siya palagi sa amin, ganun. So, parang nagtaka kami, bakit ganun, ang lakas pa ng lola ko, ganyan. So, wala lang. So, April 9, namatay yung lola ko. Wala lang yun. After 4 months, parang nag-start na yung dibdib ko, Father, na para siyang may nakadagan palagi ng bato. Na para sa dibdib mo? Hindi ako makahinga. Gumaganon ako, tapos palagi ako may plema, ganyan. So sabi ko, ano kayo nararamdaman ko? Bakit ganito? So sabi niya, sa stress ko daw, kasi sa pagkamatay daw ng lola ko, gano'n. Sabi ko, hindi naman masyado. Sabi ko, kasi nasaktan ka, pero parang you have to accept, kasi nangyari na yun, gano'n. So, 2021, nag-start yung nung dibdib ko na and then every morning, parang meron ako palaging plema, parang gano'n. Tapos nagpa-check ako na nun sa heart ko, sa lungs. Tinatawanan ako ng doktor kasi sabi niya baka may anxiety lang daw ako. Sabi ko, hindi, parang may something talaga. Walang findings. Wala. Tapos, yun, masakit yung dibdib ko. O parang yung dibdib ko parang masikip na, huot kaayo ba? Na siya. Pero may mga bato din na... Wala naman, pero feeling ko may tagtaran dito na nakadagan, parang ganon. So, yun, sa 2021, April, namatay yung lola ko. Pagka 2022, September, kasi 1 year na kami ng husband ko noon, ako, parang pregnant, parang ganon. So, happy kami, ganon. Pero after mag-1 month, 3 weeks lang, parang, nung madaling araw, 3 a.m. naman, naramdaman ko yung sa puson ko na parang, nagkakumot-kumot ba. Tapos sabi ko,
ang sakit talaga yung puson ko. Batas, hindi ako nakatawag nito, hindi ako nakabangon ba muna. Tapos pagpunta ko sa CR, doon na lumabas yung mga dugo na, mga apol-apol ba na dugo ba. So, doon sa CR, miscarriage na pare yun, kasi 3 weeks na yun. Tapos, doon sa CR, parang nanghina ako talaga, tapos maulan pa nun, parang ganyan talaga ako. Tapos yung co-teacher ko naman, si Ma'am Points, parang nag-ano siya ng noodles ba, para makahigo pa ako sa bag. Tapos wala akong lakas, Father. Kahit kutsara, hindi ko maano. Dahil sa miscarriage. Oo, dahil sa miscarriage, 3 weeks yun. September yun, mga 3rd week. Pagka October 16 naman, October 15, hapon, okay pa si Papa. Malakas pa wala si Papa talaga, parang, ang lakas yun yung Papa ko, siya, mahilig uminom, pero malakas yun. Nung October 15 sa hapon, kasi fiesta niyan sa Nabahig, lasing siya, tapos yung typical na si Papa pa rin, parang nilalambing-lambing si mga paglasing ganon. Pero minsan nag-aaway. Tapos, pagkagabi noon, October 15 gabi, sige pa siya pasiyaw kay Mama bitaw. Sige pa siya kumidya kay Mama, ganyan-ganyan. So ako nun, Father, kasi na-miscarriage nga ako hindi ako makatulog. Tapos parang bakit ako makatulog, ganyan. Tapos mga 2:00, tara na ko si Papa na ulinigan ko ba na, tig-ik, ganyan ba? Kung sa may si Papa, gidaman, tapos pinuntahan ko sa higaan niya. Pagpunta ko kay Papa, umiyak ako kasi pag nung nakita ko sa mata ni Papa, kanang danag na bitaw, Father, nailawa-lawa ng mata. Tapos hindi na siya makapagsalita. Tapos ginuyog-yog ko siya kasi galing pa ako na miscarriage, parang yung katawan ko, Sabi ko, Pa. Tapos, hindi siya talaga, lang siya, maagumod lang bitaw siya. Tapos yung mata ni Papa, wala na, yung parang, ginaganon-ganon ko, tapos inano namin ng mainit na tubig kasi nga baka nahanginan lang, ganyan. Wala, ayaw niya talaga, hindi siya makapagsalita. Kasi panic kami. So, nagtataka ako, Father, kasi kung ano yung nangyari sa lola ko before mamatay, ka na mag-acto bitaw. Maupoy gihimo ni Papa na nag-acto ka si ang lola ko, kanang nag-ano-ano sa mga ulo na, tawag nito, sa Tagalog yung ulan. Maupudan Papa ko, tapos yung bang oras, tapos ang adlaw is Martes, parang ganon, so wala lang yun. Kasi, sabi ko, bakit ganito? Parang sunod-sunod. So, matay sila Martes or Bernes? Parang ganon, no? Parang ganon palagi yung araw. Tapos, so namatay si Papa. Umiyak rin kasi sabi ko, parang unexpected ba? Tapos, after, biglaan talaga. Tapos si Mama naman, pero si Mama talaga, siya yung may nararamdaman na yung tiyan niya, may gumagalaw-galaw daw na na hindi niya alam na. Katulad mo. Minsan, yung pag-miscarriage mo. Oo, ang sa kanya naman, Father, sabi niya parang may, tawag nito yung pugita, pugita parang ganyan. Hindi ako dati, hindi pa ako masyadong naniniwala sa hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Sabi niya, Mama, huwag kang mag-isip ng negatibo sa kapwa, ganyan. Sabi ko sa kanya, ipaano natin yan sa ultrasound, ganyan. So, ultrasound. So, wala naman findings. Walang findings. Sabi niya, Day, di lagi ni maayos sa doktor, Day, kaya akong sakit din pa doktor. Sabi ko, sus ma, huwag kang may pagpaniwala sa mga ganyan. So, ganon, so nalibing si Papa. October yun si Papa namatay 16. After 40 days ni Papa, si Mama naman, December 6, I think, December 6 yun. Pagka ni Papa, bumigla lang siya na lumaki yung tiyan niya, hindi niya na yung katawan niya, bigat na. Tapos, may mga vitamins lang, pero parang sabi ko, bakit parang nalibing si Papa? Parang bigla na naman na si Mama naman ba? Sunod naman. 4 days lang. Grabe. Days lang. Tapos itong tao na to, yung nagbitaw niya salita noong 2019. Yung sinabi niya na iiyak kayo ng dugo. Oo, pero never siya nakarinig sa akin na gano'n. Pero yung magduda, Father, parang inalis namin yun sa kanya. Kasi sabi ko, huwag tayo mag-isip na baka nagkataon lang na ganyan. So tinanong namin siya kasi albularyo siya yun. Tapos sabi ng ate ko sa kanya, na ganyan, sabi niya, may alam ka ba kung ano yung dapat gawin, bakit ganito, sunod-sunod ganyan, sabi niya, wala akong alam dyan, ganyan daw. So, December, namatay si Mama, tapos iyak ako nun ng iyak kasi naisip ko parang ang dami ko pang gustong gawin sa kanila, ang dami ko pang tawag nito, gusto ko pa sila talagang bigyan ng mga buhay kasi parang
parang they deserve naman a return of happiness in life. Kasi sa mga sacrifices nila before, kasi si mama naglalabada lang, si papa naglalako ng isda. Kasi hindi pa nakakatikin ng masarap na pagkain niya, parang ganun. Parang gusto ko pa ibigay sa kanila. Lahat sabi ko, bakit parang early naman, tapos nakinuha sa akin, tapos di pa kami nagkaka-baby, parang ganun. Then, December, namatay si mama. So, January, February, nag-positive na naman ako ulit sa PT. Pangalawang baby na. So, ano na, parang, sabi namin ng asawa ko, siguro, ano na to, parang, ano na ba? Ito na, kasi nawala si mama at si papa, parang ito na yung gift ni God sa atin, kapalit, parang ganun. Pero may part sa akin ng father na parang nalungkot ako, kasi yun yung talaga yung dinadasal ni mama at ni papa na makakita ng apo sa akin, kasi dalawa lang kami magkapatid. So, ako na lang yung hindi pa nagkakaanak, yung ganun ba? Yung kapatid mo dito, yung isang babae? Babae, dalawa lang kami babae. Tapos, 3 din yung anak niya. Tapos, so, Feb, nag-positive. So, by March 5, nagpa-check up kasi excited niya. So, yun na may heartbeat na. So, tapos, congrats na ako ng doktora, ng OB pa. Na finally daw, after how many years, baka ito na talaga. So, Feb, March, April, ayan, monthly nagpapa-check. Pagka May, first week, inano niya ako. Sabi niya, saan yung tao na yun na nag-curse 2019. Sabi niya, one time, siyempre malaki ng tiyan ko. Sabi niya, uy, Day, sabi niya. Kasi di ba before nagsasabi siya na hindi niya magkakaanak, ganyan. Sabi niya, uy, Day, dako naman Day kagti yan. Para malaki naman na pala yung tiyan mo. Tapos, hinawakan niya. Di ako naman, kasi nga, malapit lang siya sa akin. So, parang inalaw ko lang, Father. So, wala lang yun. So, first week yun ng May. Pagka third week ng May 21 talaga, pagpa-check ko sa doktor, parang nabingi ako pag sabi ng doktor na parang wala nang heartbeat. Sabi niya, Karin, ano ba yung ginawa mo? Bakit daw wala yung heartbeat? Tapos parang hindi ako naniwala. Parang naisip ko nung time. Kasi nung time na yun, birthday yun ng pamangkin ko, Father. Pumunta lang kami sa city para pamili sana ako ng ihanda sa kanya. Tapos parang unexpected yung araw na yun. Hindi mo ina-expect na, bakit ganito? Parang akala mo. 4 na buwan na yun. Oo, 4 months na. So, wala na daw. So, hindi ako naniwala, Father. Nagpa-second opinion ako. Nagpa-ultrasound ako ulit. So, wala nga talaga na daw heartbeat. Nasa loob na ng tiyan ko na kailangan na talaga siya. Nakako nang iyak. Kasi parang hindi pa ako nakaka-recover. Akala ko yun na yung parang kapalit nila mama at ni papa. Tapos, ayan na naman. Kabuha na naman. Parang, so yun na yun. Parang, ang tagal pa nun, Father, nalabas eh. Kasi ano yun eh. Parang, malaki na, di ba? Malaki na. Tapos kailangan kasi almost 1 month ako sa city, hindi pa lumalabas yung baby. Kailangan kasi mag-bleeding ako para maraspa, gano'n. So, hindi pa lumalabas. Tapos, nag-ano din ako kasi na ako. Tawag nito yung namumutla na ako. Kasi nga yung baby sa loob na siya, patay na. Tapos, doon ko na-realize na ang hirap pala pag wala ng parents pa na dumadaan sa gano'n kasi. So, anyway, ano yun? May. So, mga June, ano na yun na lumabas. Sa labor ako 2 days. Sakit. Yun. So, lumabas siya June. So, naraspa ako June. So, umuwi ako sa bahay. Nag-leave, ganyan. Nung July, hindi pa nakaka 1 month, Father, ako na naraspa. Yung pamangkin ko naman na anak ng pinsan ko, sakit naman siya yung sa tiyan, na may bigla lang siya bumubukol. Tapos, pag sumasakit siya, namumutla siya. Tapos sabi ko, ano nangyari sa bata nito? Bibo naman to. Naman to? Nagpa-check up yung pinsan ko. Sabi mo, pa-check kayo, ganyan-ganyan. Parang wala siyang findings talaga walang exact na findings ba? Parang sabi kasi sa city kasi parang bulati lang daw na nasa labas ng intestine, ganyan-ganyan. So sabi, imposible naman na ganito. So nagpa-Cebu naman kasi para ma-check talaga. Sa Cebu naman, sabi may tumor una, tapos i-check na naman ulit kasi parang may cancer. Tapos nung naman parang may UTI, ganyan. Tapos natubo yun parang ng bata. So July yun tapos na after pa. Kamangkin mo yun? Kamangkin ko yun na mahal namin yun ng namin batas ng mama ko, namin ng asawa kasi wala nga kaming baby, parang yung mga pamangkin ko na lang yung baby. So July, hindi pa nag-1 month na narasita ko. Yung pamangkin ko naman. So, sabi nila, wag ka lang masyadong mag-isip, Car, kasi baka mabinat ka. Ganyan. So, nung time na yun, nag-start na din yung ulo ko, Father, na sakit. Parang, una siya, para siyang martilyo na pinukpok ba yung ulo ko. Sabi ko lang, sakit ng ulo ko, sabi ng asawa ko. Binat yan, galing ka nga na naraspa, ganyan, galing ka na miscarriage, ganyan.
So, uminom ako ng Father ng mga para sa binat. Halos lahat na ng doon sa probinsya namin, halos lahat na ng gamot sa binat ininom ko na. Nawawala. Tapos, hindi ako makatulog. Sabi ko, bakit ganito? Hindi ako makatulog. Tapos, pag alas 6 na ng hapon, parang ang daming, parang may mga hangin na malamig na umaano ba sa akin ba? Tapos, nagtaka ako kasi, before naman, sa bukid, kasi yung duty ko, di ba, teacher, kailangan umaga. So, mga 5:30 or 6 naliligo na kami sa ilog pa yun. So, exposed sa hangin. Hindi naman ako giniginaw. Pero bakit nung masakit yung ulo ko, yung ano ba? Yun lang sumakit yung ulo. Oo, tapos ginaw na ako palagi. Pero anong nangyari sa pamangkin mo? Yung sa pamangkin ko naman, July, mga September pa kasi yung namatay. July. Namatay din? Namatay yun, 5 years old. So, pero nag-start na ako na hindi na ako minsan nakaka-duty. So, pasunod-sunod yun? Pasunod-sunod. Tapos nung... Pero walang findings na exact? Exact, findings. So, iba-iba yung findings na doktor na kailangan i-check pa daw ulit kasi tumor. So, una namatay yung... Lola. First Papa. baby. First baby muna. First baby mo, Lola. Papa mo, nanay mo. Mama, second baby. Then, pamangkin ko na 5 years. So, 6. Sunod-sunod. So, pero walang tiyak na findings. Tapos, patuloy sa'yo, yung sumakit na yung ulo. So, gano'n na. Sabi ko, bakit ganito ako nakakatulog? Parang ang lamig-lamig ng pakiramdam ko. Tapos, nawalan ako ng gana. Parang wala akong gana makipag-usap. Sabi ko, baka postpartum lang to. Yung mga tao ba? Sabi, depression lang yan kay Karen. Postpartum lang yan kasi sunod-sunod yung nangyayari. Sabi ko naman, Father, sabi ko, hindi. Kasi ako yung nakakaalam ng nararamdaman ko. Parang, there's something wrong na parang sabi ko na, kasi kung na-depressed ako, sunod-sunod sa kay mama pa lang at kay papa. Dapat kung na-depressed talaga ako. Parang ako kasi, nasaktan ako na namatay sila. Pero parang tinanggap ko lahat kasi parang you have to move on. Parang we need to go forward. Kasi ano na yun, past na yun. Parang ganun. Sabi ko, wala parang natatakot ako sa hangin. Ayoko mahanginan. Tapos, wala kang pawis, di ba? Wala, hindi ako po pinagpapawisan. Yung asawa ko, yung ate ko, nag-electric fan kasi daw mainit. Sabi ko, hindi kasi malamig na malamig, gano'n. So, nung October, pumunta kayo ng Masbate kasi noon, pero hindi ko pa alam na spiritually yung nararamdaman ko. So, painom lang ako ng bina, tapos nagpapahilot ng kabuhi ba, kay gani, napunitan, ganyan. So, yung kapitbahay namin, nag-ano ng oil sa'yo, Father. Hindi ka nakapunta sa toko? Hindi mo alam din? Hindi pa. So, sabi ko, Tidorn, yung ulo ko talaga, hindi ko na alam kung naramdaman, ganyan. Sabi niya, itry mo kaya itong daw, Holy exercise oil. Tapos nung siya dito, parang hinanayad ako ganyan ba, nag-sign of the cross na yun. Tapos parang nag-react yung ulo ko. Pero reaction? Yung parang may gumalaw sa loob. Weird talaga, weird. Tapos hindi mo maano? Tapos binigyan niya ako ng asin. Pero alam mo, tinapon ko yun. Asin? Asin, hindi ko alam. Pagdating ko sa bahay, parang hinagis ko lang kasi iniisip ko, binata ko ba, ano yung gagawin ng asin sa sa nararamdaman ko. So, pero nag-react yung ulo ko. Sabi, bakit ganun? Sabi, kung binat lang to, bakit nag-react yung ulo ko? Parang may mga gumalaw sa loob. So, nagpa-check sa doktor. Pumunta pa ako sa city kasi walang, sabi, lang yan, anxiety lang talaga. Depression. Ma'am, ikaw lang talaga yung makakabot sa gagawin sa sarili mo. Sabi ko, hindi. Kasi hindi talaga ako makatulog. Yung ulo ko parang bato. Parang may buhangin. Parang puno ng hangin. Hindi ko maintindihan. Tapos yung mga katawan ko, nag-start na siya na may maraming mga gumagapang na mga insekto. Parang ganun ba? Sabi nila, naku, nag-hallucinate ka na. Parang ano ka na. Parang kailangan mo na talaga parang mag-undergo talaga ng unang ganun. Pa-check naman ako tumayod kasi talaga kami sa Legazpi. Napacheck ako kayo sa psychologist. Wala talagang findings. Pero yung sabi ng doktor, kasi ang lakas ng palpitation ko. Sabi niya, ma'am, yung palpitation mo is napakalakas. Parang may ibibigay ako sa iyo na gamot. Iinumin mo siya for 3 days, sabi niya. Then after niyan, check kita ulit kasi bababa na yan. Pero nung ininom ko yung Father, hindi talaga bumaba for 3 days. Nagtaka yung doktor, sabi niya, pambihira yung pasyente na ganyan daw ko na hindi daw bumaba yung palpitation ba. Sabi niya, ganito na yung gawin mo, mag-relax ka lang, parang spend time with your husband, ganyan. Magbakasyon, ganyan, kasi parang na-stress lang ka na, burn out yung mo. Sabi ko, yung asawa ko, love, ikaw yung nakakilala sa akin, sabi ko, hindi ako ganito, sabi ko sa kanya. Kanya kayo na nararamdaman. Hindi umuwi kami, Father, mga 1 week kami sa Legazpi.
Yung biyahe, Father, magtataka ka kasi yung biyahe galing sa Legazpi, parang pagod ka kasi nagpa-check ka tapos tumawid ka sa dapat pagod ka pagdating sa bahay, dapat lanta ka, matutulog ako. Pero hindi talaga ako inaantok. Hindi ako inaantok. Yung asawa ko pagod kasi biyahe namin ba, pa-check up doon, laboratory to, ganyan. Sabi ko, wala, bakit hindi ako ninaantok? Para ako naka-drugs. Yung ate ko, yung mga pamangkin ko, tulog na tulog. Sabi ko, ikaw lang gising. Ako lang yung gising. Mga October na to. July, August, September, October, 2023. Last year. So, 4 months, ilang months na. So, wala talagang findings sa doktor. So, ito naman syempre, pag sa probinsya na, try mo na lang talaga mag-albularyo nga. Kasi baka talaga, sa mga kalagayan. In-advise ka na papuntahin sa albularyo. Oo, gano'n. Baka dahil sa kalag, sa baka daw ko kaluluwa. Gihangop ko ni mama, di pa kay pinangga ko, gani ba? Tapos mauto, sabi ko, sige, try na. Sabi na, maghalad ka. Kasi ako against ako dyan dati pa. So, nag-offer ka? Kinailangan ko kasi sabi ng ate ko, matigas ng ulo, sundin mo pa kayo yung makakapagpagaling sa'yo. So, nag-alaya-alaya ako. Pero labag sa kaluban ko, wala, hindi ako gumaling. Tapos nag-albularyo na ako. So, nung nag-albularyo ako, yun yung sabi na parang may sabi ng albularyo, kinulam ka. Sa amin parang sinumpa, yung parang ganun. Tapos yung albularyo na yun, hindi naman ako din, medyo yung mo, pero hindi talaga totally na healed ba. So, nag-start ako nag-albularyo parang Ilang albularyo? Pag renounce ko dito, 23. Ang dami! Oo, kasi sabi nila kasi pag hindi ka daw kuno Father na gumaling doon sa isang albularyo, parang lipat ka kasi wako kukuno ka o yun, kasi pa o yun lang naban. Pero Father, nagtatako sa sarili ko, pag bumupunta ako sa albularyo, sinasabihan ako, kasi yung ate ko yung kasama ko, papupunta kami sa ibang lugar para maghanap ng na albularyo ba. Sabi niya, Day, di ka nauulian kay di ka mutuo. Sabi niya, parang magtuo ka sa albularyo. Sabi ko, naniniwala naman ako, pero sa puso ko talaga, nagka-question ba ako na gano'n, parang niloloko lang kung ano yung mga sinasabi. Yung unang albularyo na nilapitan namin, Father, pinenta ko yung naman namin. Siguro more than, hindi ko na sabi, mas unlucky, Father, kasi ganito yung gagawa tayo ng para sa pang-ritual, mga inan pang haba. Nag-alay ka ng baboy? Wala naman. Padugo? Wala. Ano yung inaalay mo? Pagkain. Pagkain lang. Na kanin, tapos tubig, kasi nagutom daw yung asin. Nagutom daw yung kaluluwa nila, mama ni Papa. Parang ganun. So, hanggang sa umabot siya sa... Pero nung December talaga, kasi every year may namamatay nga sa amin. Nung December, naramdaman ko na, Father, na parang ito na tayo, mamamatay na ako sa isip ko ba. Kasi ikaw parang nakasunod ako na ito. Tapos naisip ko, bala ako pa. Parang, sabi ko, Lord, ikaw na bala sa akin, Lord. Parang ganun ba. Tapos, December, January, February, wala talaga, hindi ako gumagaling. So, Manila naman kami. Pumunta ako, kasama ko na noon ng time na yun yung asawa ko nga. Naghanap din naman kami doon ng... albularyo. Tapos nagpa-doktor naman kami. Wala pa rin. Kasi sabi ko, baka meron na ngayon, findings. Wala pa rin. So, doon na naman sa Manila para naubos lang yung namin. Pero na wala pa rin walang improvement. Tapos, napanood ko yung video mo. Sa Facebook? Oo, sa Facebook. Tapos sabi ko, kasi nagtaka na ba ako, Father, bakit hindi ako gumagaling? May mga na-encounter naman ako ng mga pasyente sa albularyo na gumagaling naman. Sabi ko, bakit kaya hindi ako gumagaling? Sabi ko, bakit hindi ako gumagaling sa albularyo? Lord, parang ganun ba? So, naisip ko na, may time, Father, na parang sa isip, nagpa-practice na ako na pumikit, na parang gusto ko na lang talaga mamatay. Wala ka na ng pag-asa. Kasi ang pagod na ako, Father, yung katawan ko hinang-hina na, tapos yung mga insekto feeling ko dumadami na sa ulo ko, sa isip ko, yung utak ko, ano na kayang ginagawa na sa loob, parang ganun. Tapos yung ulo ko, hindi ako makatulog, yung parang gaan na yung ulo ko, parang gaan na walang laman. Minsan bumibigat, minsan naman bato. Kasi ko, oh my God, sabi ko, ano ba yung nangyari sa ulo ko? Tapos, minsan, sabi ko, Lord, pipikit na ako. Sabi ko, kunin mo na yung buhay ko kasi nakakapagod na. Tapos pag may... Anong taon to? Last year? Ano na to?
mga 2024 na, ngayon na to na ano. Ano to, Kasi ilang months na, Father, hindi pa ako gumagaling. Parang sabi ko, napapagod na ako, Lord. Sabi ko, di ko na alam. Sabi ko, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Pagod na ako. Sabi ko, yung ate ko, yung asawa ko. Nagpaalam ka na sa pamilya mo? Yung asawa ko, Father, nag-ano na ako palagi sa kanya na, ikaw na bahala sa natin. Sabi ko, sana yung pag mawala na ako, yung mahanap ko na babae, mamahalin kayo. Umiiyak yung asawa ko sa inyo, wag, maghanap tayo ng ano, kung ano ba, para gumaling ka, ganyan. Tapos naghahanap naaawa din ako, Father, kasi nakikita ko ba na grabe na din yung sakripisyo nila. Kaya sabi ko parang, ayoko na maging pabigat sa kanila, ayoko na mag-isip sila na, kunin mo na lang ako, Lord. Kunin mo na lang ako, Lord. Sabi ko sa kanya, minsan naiisip ko na pasagasan na lang kayo, pero nananaig pa rin yung pagiging ano ko na. Sabi ko, no, parang kung mamamatay ako, dapat kalooban niya, yung parang, hindi yung, kasi alam ko kung ano yung mangyayari sa akin pag ako mismo yung gumawa nun eh. So, noon, napanood kita, Father, napanood ko nun. Sabi ko, puntahan ko kaya, ang layo kasi Manila ako nun eh. So, nagtry ako doon sa Manila, kaso di ka ma-entertain kasi marami. So, sabi ko, paano ko makakarating dito? So, ano ka sana sa mga exorcist doon sa Manila? Oo, nag-attempt ako doon, nakailangan. Pero, hindi ka na-entertain dahil siguro sa daming. Pero may exorcist naman nag-entertain sa akin, pero malayo siya. Sabi niya, pwede niya daw ako bigyan ng schedule, pero pabalik-balik ako siguro mga samantala, pero malayo ba? Sabi ko, ay hindi. Malayo siya. Sabi ko, parang diretso na lang siguro ako dito. Tapos nung time na yun, Father, parang kailangan na ng asawa ko na bumalik sa duty kasi almost 2 months na rin siya hindi nakakapag-duty. Sabi niya, kaya mo kaya na pumunta dito ba? Sabi ko, kakayanin ko kasi parang sarili mo na yun, parang marami ka pang ano sa buhay, ay parang ayaw mo pang ano, so kung parang may magagawa ka pang paraan para ma-save yung sarili mo. So pumunta ako dito. Igreet mo pala yung darling mo. Ay, hi, love. Nanood siya ngayon? Opo, nag-duty yun. Yung school head ko, parang pwede ko i-greet ko muna. Sige, i-greet mo. Napakabaitin. Hi, Sir Edward. Gusto mo i-greet? Pati na yung nag-collab sa'yo. Pinag-pray ko na lang siya. Pinag-pray mo yung nag-collab sa'yo. Sige. Opo, tas ayun na. Pangalan ng love mo lang yung sinabi. Si Tatang. Tapos tawag nito. Buti na lang, Father, na doon kasi, buti na lang na may nag-reply sa akin yung staff mo. Tapos pagdating dito na ano ako. Tapos nung una, Father, parang nag-isip ko pa na baka hindi ako pasa, baka hindi to. Parang may doubt ka pa rin talaga ba na ano. Tapos thankful naman, baka natural lang naman. So, thankful ako kay tatay talaga kasi hindi niya ako sinukuan mo niya. Ay, pag uli day, ikaw bahala ka. Sabi niya, isipin mo yung ilang days ka pumunta dito. 4 days kasi ako nagbiyahe. Tapos 3 nights. So sabi niya, kasi tatay Aryo. Oo, kasi parang iniisip ko, Father, ba na uwi na lang ako. Yung parang ititempt ka ba na natural yan, doktor ka na, ganyan-ganyan. Noong una, wala kang reaction, di ba? Kaya nagtaka ako, tapos yung mga kasama ko dyan nag-motivate sa akin na, ay, huwag ka talagang umuwi kasi alam mo sa sarili mo na ganyan ba, so. Pero normal, walang reaction yung una, di ba? Wala. Pero nanginginig ka lang noon. Ay, pero nung ano pala, Father, nung March na napanood kita, sabi mo na parang practice ka lang ng cares. Kasi pag may ganyan. Kasi, Father, i-share ko lang na before kasi nagpipray, kasi ang dami ko nang simbahan na simbahan. Kasi parang searching ba ako, Father, kung saan talaga ako nasisimba, ganyan. Tapos nung napanood ko yun na cares nga, parang parang mag-confess ka muna. Tapos since 3rd year college ako, Father, kasi nung naano ko ng boardmate ko na ibang sekta ba na receive mo na ngayon si Kristo, ganyan. Yung born again, ngayon ka na new life mo. Parang ganun ba? So, nang start na yun, parang nag-ano ako sa Catholic ba na, hindi na ako nagko-confess, parang hindi na ako nangungumpisal. Nagkarinig ka sa aral nila. Kasi isip ko na, pare lang naman, tao lang naman. Parang, kung kailangan mo mag-confess, direct to God lang, parang ganun. So, hindi ako nag-receive ng sacrament of confession. Kasi hindi ako nag-rosary na noon. Tapos, so 3rd year college yun. Tapos, ilang years na yun bago. Tapos, nung March, nung napanood ko, sabi ko, napaiyak ba ako, Father? Kasi palagi ko talaga dati pinipray na, saan talaga, Lord, yung simbahan na tunay. Gusto ko magsimba doon kasi, ang dami kong libro sa ibang mga sekta na kapag
Ay, ang dami talaga, Father. Ang dami ng options ko kung saan ako lilipat. Parang sabi ko, sige, for the meantime, dito lang muna ako sa Katoliko magsisimba. Pero naghahanap talaga ako ng kung saan yung simbahan na tunay. Oo, ganun. Tapos, naiinis pa ako dati sa asawa ko, Father, kasi dinadala ko siya magsimba sa ibang sekta. Kasi niya, ayoko sumama, ganun. Hindi, sama ka, sabi ko ganun. Tapos, hindi, sumama din siya. Hindi talaga siya sumama, pati yung parents ko ba. Sabi ng mama ko noon dati na, ikaw day, malitik na lang ka ng yung konsep ko, hindi ma, sabi ko kasi, kailangan natin, kasi yung Katolik, parang ganun ba, Father? Pero nung March, na-amaze talaga ako kasi hinaras ako nun parang, yung heart ko parang inaano ng, hinaharas ba yung parang may nagadukot? May tusok? Oo, may tumutusok. Tapos sabi ko, mag-grocery ako. Mag-grocery kami ng asawa ko. Naka-second mystery parang ako, Father. Nawala. Umiyak ako. Sabi ko, hala. Sabi ko, grabe, amazing yung rosary. So doon, March lang ako nag-start talaga. Mag-grocery. Yung cares, oo. Tapos, nung pumunta ako dito, hinaharas pa rin ako yung parang after ako masolim. Parang yung mata ko parang ginatulisok, bitaw. So, ginagawa ko, nilalagyan ko ng holy water, nawawala. Na-amaze ako. Sabi ko, ay, grabe yung, grabe yung sa prayer ba, sa church ba? Grabe, amazing talaga ba? Tapos, nung naman yung oil, na siya, kasi may, di ba, may kalmot ako dati pag Martes, di ba, pinakita ko yung Father. Nung nilagyan ko siya yung lalabas na mga insekto, di ba? Oo, tas yung may cameras ba? May mga kinamarasan. Pero nung nag-start na ako gumamit ng mga oil, holy water, tapos asin, yung holy water ginagano ko, hindi na siya talaga Yun na, may marami. Marami, itim. Pag Martes. Itim? So, tapos dito, nag-start ako na parang, sabi ko, ay, iba talaga. Parang na-searching ako ba kung saan. Tapos dito ko na-prove na, pala. Dito pala talaga yung, parang ito pala talaga yung tunay na simbahan. Oo. At kumusta na yung kalagay? Dahil during deliverance, lalong sa series natin mga kapatid, nag-unveil yung mga demonyo. No? At nagpakilala na yung mangkukulam, hindi lang natin pangalanan, no? At siya, umaamin siya na siya talaga pero hindi lang yung mangkukulam. By the way, yung demonyo na nasa likod sa mangkukulam, wala namang capacity yung mangkukulam papasok sa katawan. Pero may capacity yung accompanying spirit sa mangkukulam. No? Yung pangalan ng demonyo, yung pangalan din ng mangkukulam. No? At din ina-unveil na mangkukulam siya ang dahilan, kinu-course niya yung buong pamilya because of envy, dahil sa inggit. Na? Sinisiris namin si Karen hanggang sa ngayon. Pero kumusta yung kalagayan mo, yung mga karamdaman mo dati? Ngayon, pinagpapawisan na ako. Tapos, nakakaligo na din ako kasi normal na yung pakiramdam ko. Naiinitan ako, ganyan ba? Kasi dati, Father, hindi ako naliligo. Siguro for 2 weeks, pinipilit ako ng asawa ko. Pero kasi sabi ko, malamig yung tubig kahit nalagyan na mainit na tubig. Tapos wala. May halong mainit. Maligam-gam. Para ba hindi masyadong malamig? Hindi ka rin. Hindi, malamig talaga. Malamig, Father. Malamig na kahit mainit. Kahit sila, singot na naligdig na sa wala gihapon kasi. Kahit maglalaro ka. Hindi pa naman ako. Nakatumalala lang ako sa bahay. Parang ganun lang yung ko sa bakit ganito nangyayari sa akin. No? So, grabe, ngayon, no? So, hindi ka pasyal, nandyan lang ka sa loob ng bahay. Kasi sabi, tulala. Wala akong kaligayahan. Yung parang nawala yung excitement ko sa buhay. Parang nawala lahat na dati naman. Parang depressed ka. Parang dinaan niya sa ganun, Father ba? Para pag namatay niya ako, parang ipapalabas sa mga tao na na-depressed lang yun kasi sunod-sunod. Grabe yung tactics niya kasi inuna niya muna yung mga ko. Mga magulang. Last ako para, grabe yung pain sa akin. Yung nahirapan ka sa paghinga. Ngayon. Nawala yun. Mabigat yung ulo mo. Kamusta na ngayon? Na lang, hindi na masyado talaga. So, malaking improvement ngayon. Oo, malaki. So, makapag-pasyal ka na. Pasyal na. Yung mga, may insekto pa bang lalabas ngayon? Sa ngayon, wala na. Pero yung, na lang, yung... reaction na lang. Yung yung nagkulang, hindi pa talaga nagsusurrender, yun na lang. Unang-una mga kapatid, hindi pa talaga siya completely liberated. At sa ngayon,
So, binigyan pa natin siya ng series of prayer, no? Hindi natin alam kung kailan. Dahil din-develop sa kanya yung heroic virtue. Yung, kay Mama Mary. patience. Ni Mama Mary, Kasi kumusta? kasi alam mo, Father, umiyak ako nung, kasi nung during Solemn, During solemn may exorcism. time na, hindi ko ba maalala yung iba. Pero nung pag napapanood ko yung video, parang naiyak ako nung sabi niya. Napanood mo yung video? Oo, bagan, I can't kill you because of that Mary. Sabi niya ganun. Na-amaze ako, Father. Yung babae na may, belo daw, nagsuot-suot ng belo. Sino yung babae na may belo? Oo. Siya ang nag-protect sa iyo. Umiyak ako, Father, kasi March lang. Pero hindi mo alam yon. Hindi ko ano. Pero nag-video kami sa kanya, mga kapatid, for our own consumption lang. For documentary purposes lang at for further examination para ano pa yung gagawin natin. So yan ang reason na magkuha tayo ng video, pero hindi yan for upload. Hindi ba? Bawal po yan. And then kung meron man, biniblurred natin yung buong mukha. At sinisend ng kasama natin yung video, actual talaga. At marami siyang hindi niya alam na sinasabi niya during exorcism. Dahil siya po ay walking possessed, no? So may sapi sa mga iba't ibang espiritu yung, dahil yun sa paglapit din. Oh, 23 ka mga 23, pag 23 ka mga albularyo. Oh my gosh, 23 na pa rin. Grabe. Kung 23 is maraming demonyo. So, every time lalapit ka sa albularyo, may attached unclean spirits na sasapi sa'yo. Or, hindi man sasapi, attached na sa'yo. So, naka-attach na sa buong buhay mo. So, ang deliverance ay, yan ang paraan. Ano yung naalala mo? Anong pinanood mo yung video mo? Sabi niya na, hindi ko siya mapatay-patay dahil sa babae. May kuta, di ba? Oo. Saan napapatayin ka na niya last December? 2023 pa. 2023 pa. Pero dahil sa babaeng ito, nag-rosaryo ka na, di ba? Nag-rosaryo na ako. Hindi ko ma-realize yung pagpatay, yung pagkulang ko sa iyo, no? Naiinggit ako sa pamilya nyo, dahil success mo sa buhay. Pero yung anak ko ay hindi nag-repay ng kabutihang nagawa ko sa kanila. Diba? Parang yung frustration sa mga frustration niya. Nakikita niya ba kung ano yung... Yes, grabe ang envy. And then sabi niya, kapag hindi itigil mo na, Darwin, yung pagtulong mo sa babaeng ito, dahil ako ang mananagot sa harap ni Satanas. Ako ang papatayin ni Satanas kapag hindi ko mapatay ang babaeng ito. Darwin, pigilan mo na, at may kasama ka pang babae na may belo. He is referring to Mama Mary po. At sa kanyang anak, no? Si ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang revelation ng demonyo. Hindi pa talaga siya completely liberate, mga kapatid. So far, from 1 to 10. 8. 8. 2% na lang. Ko na talaga, Father. Share ko lang nung nag-start kasi nag-reveal, Father, last week. Last week pa, di ba? Nagtaka si tatay kasi parang, sumigaw. Yung first time talaga yun. Kasi pag dinideliveran siya ko, Father, as in, ang inig lang. Utas, sabi ko, bakit ganito? Hindi talaga. Pero nung last week, doon na umiyak na, parang nag-reveal talaga siya lahat. Na-torture na. Na-torture. Tapos pagka gabi, kinagibihan ba yun? Or pagka Webes pa tayo nag-grocery. Nag-grocery kaming lahat. Kasi yung mga pasyente doon nag-grocery kami. Father, na parang na-possessed ba? Yung sumanib siya ba na nagsalita siya, tapos pati yung Satan, yung demonyo. Tapos hindi ko makontrol. Sa isip ko lang, bakit? Dahil nag-rosaryo. Nag-rosaryo. Na-torture sila. Pero habang napopossessed ako, Father, alam mo yung feeling na
nasa gilid ka lang, nakapikit ako. Pero parang may babae na nag-flash sa'yo ng, Si Mama Mary. oo, na i-pray mo yan, tapos nire-review ko ba yung, parang, Buhay kasi, parang hindi ka makapagsalita, Father, na sa sarili mo, iba yung nasasalita, parang, Hindi mo mapigilan. Hindi mo mapigilan. Pero may babae na parang pina-flash na, i-pray mo to, ganyan. Tapos, di ba ako, na bumalik ako sa umiyak ako nun kasi, wala, bakit Nabalik ka ganito? sa consciousness mo. Tapos, pagka sunod na naman ng gabi, Father, matutulog na ako. Para akong yung sinakal. Tapos yung dito ko tinakpan. Tapos nanigas na ako. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa buhay ko ba? Sabi ko na, patawarin mo sa lahat ng pagkakasala ko. Tapos may babae na naman, Father, na nag-flash na naman ng Hail Mary. Pagdasal ko ng Hail Mary, hindi pa ako nakakatapos pagdasal. Nawala yung pagsakal dito. Kaya parang kahapon di ba nagsabi siya na parang I can't even lay my hands on you because of Mary. Because of Mary. So yun na-amaze ako talaga kay Sabi niya, Mama Mary. Ew! Sabi niya, ew, yaks! Oh, yeah. Nagkaano siya na, Mama Mary. Ew! Yaks! So, ganun. Nandidiri siya ni Mama Mary, nagagalit siya eh. Naka-recite siya ng Mama Mary. Ew! Yaks! Yaks! Tapos yung kuta, grabe yung kuta pala. Yung kuta, sabi ng demonyo, during exorcism, nag-unveil siya na matagal na niya gustong patayin ito. Kasama yung mangkukulam na pinulam siya. So, open demons yung pumasok sa'yo. So, yung open demons, by the way, sa mga bago lang sumusunod sa ating programa, kahit hindi mo tanungin, sasagot. Pero bawal naman makidialog ng demonyo. So, nag-focus ako sa prayer sa exorcism, Karen, sa'yo. Yung demonyo ay, sabi niya, Darwin, dahil sa prayer na iyan, hindi na-realize yung aming plano sa kanya. Papatayin na namin siya dahil sa inggit namin sa kanya na very despite sa maraming mga kasamaan na ginawa namin sa pamilya niya, lagi lang siyang nagdadasal para sa amin. Hindi siya nag-revenge sa amin. Yan nga, siya ba ay Kristo? Siya ba ay santo? Sabi niya. Bakit siya ganun? Ang bait niya. Sabi ng mga demonyo. So, yan mga kapatid, kapag totoo talagang sinabi ni Kristo, kapag hindi tayo mag-pray lang tayo, mag-bless lang tayo, hindi tayo mag-curse, gumanti sa naggawa ng mga masama sa atin, ay it is a great protection pala sa atin. So, yan ang konkreto na totoo talaga yung salita ni Kristo. Totoo naman talaga. Wala naman akong duda. Ayan ang naging protection sa iyo. Yung advice mo sa iyong mga kapatid at yung mga relative mo, huwag kayong mag-isip ng masama, di ba? So yun pala ang rason, one of the reason na naprotektahan ka. Dahil yung demonyo, despite gusto namin na mag-doubt siya sa Diyos, gusto namin na questionin niya ang Diyos. Pero hindi sabi niya, hindi namin nakayanan. Pero the more we harass her, the more she become closer to God and to that woman na may belo. Hindi pa niya ma-pronounce Pero na siya, na slip of the tongue, nadulas. Sabi niya, Mama Mary, ew, yaks, ew. Bakit ko ba nasabi yun? Sabi niya, galit kami. Mabaing yan, galit kami. Sabi niya. Pero hindi natin na-record lahat dahil mataas yung at 2 times mag-exercise. Many times tayo nag-exercise sa kanya. Pero sa awan ng Diyos, hindi pa siya completely liberated. Pero ang malaking milagro na nakita ko sa buhay ni Karen ngayon, hindi pa siya completely liberated, mga kapatid. Pero yung kanyang
a devotion, an increase of love to the Holy Eucharist. No? And faith. Kung saan talaga. Kasi, alam mo, Father, ngayon kasi, dati, iniisip ko na, gulong-gulo ako sana ako magsisimpay. Pero, nagdi-daily devotion ako. Parang ang heart ko ba, parang, sabi ko gusto ma-serve Lord, parang, i-picture out ko natin gusto ko magpastor. Parang ganun. Kasi parang, I want to share His gospel, parang ganun. Tapos ngayon, yung highlight talaga sa nangyari sa akin, parang, kasi pinagpipray ko dati, Father, na, Lord, gusto ko sa simbahan, saan ba talaga ako magsisimba? Gusto ko yung family ko madala ko sa'yo. Kasi sila, parang gusto ko sila gusto ko sila dalhin closer to God ba, parang ganun. Tapos, ngayon, yung highlight talaga, nakilala ko, naalaman ko talaga, parang, in-answer ni Lord yung prayer ko, Father, hindi lang sabi na parang spoon-feed niya na dyan ka sa simbahan. Parang pina-experience niya talaga sa akin dahan-dahan na dyan. So, dito na talaga yung, dito talaga pala ako. Tapos, yung ano naman, good thing is yung asawa ko, Father, kasi dati, bihira lang siya magsimba ba. Pero nung nangyari to sa akin, alam mo, naiyak ako, Father, nung pumunta ako dito na sa Bohol ba. Tapos nag-chat siya sa akin na lang, kakagaling ko lang sa simbahan. Kasi dati, kung magsisimba siya, kailangan ko pa siya sabihan, ganyan. Pero ngayon ba, nagkukusa na siya. Oo. Tapos sabi niya, tapos na ako mag-rosary. Tapos na parang ganun. Tapos yung ate ko, nag-rosary na din. Tapos yung pinsan ko na, nag-rosary na din. Pero ngayon, yung ate ko ngayon, may tapos yung husband ko, inaharas din. Tapos yung pinsan ko, na-disgrasya, yung ulo. Totoo. Oo, tapos yung pamangkin ko. Pero, parang yung faith ko is, andyan pa rin, parang, kasi nagagalaiti na siguro talaga siya, hindi niya ako makuha, na parang yung nakapaligid sa akin. Yan ang revelation eh. Yung revelation. So, ngayon, ang dapat natin gawin, i-consecrate nyo yung buong pamilya ninyo sa Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, and Divine Mercy Chaplet. Sa Divine Mercy, every 3 o'clock, buong pamilya, encourage mo to pray. 6 o'clock sa Angelus. Yan, malaking tulong. And then, receive the Eucharist. The greatest protection po yan. Kung hindi man everyday, dagdagan nila. Dahil active life sila, hindi man sila monastic. So, dagdagan nila yung pagsimba, pag-receive ng katawan ni Kristo, at yung cares, confession, adoration, rosary. Alam mo, during exorcism ko sa'yo, yung demonyo ay humihingi na ng tawad. Pero hindi naman mapatawad yung demonyo. Kailan pa? Sa katawan mo. Kailan tawad? Sabi ng 3 times na, during last 3 times natin na exorcism sa'yo. Sabi ng demonyo, Father Darwin, ikaw lang ang makapagtawad sa amin. Patawarin niyo kami. Pero hindi naman yun na ang magkukulang. Yun po ang demonyo na sa likod na magkukulang. So, ini-exercise ko. Hindi kailangan na patawarin yung demonyo. Hindi naman totoo yung sinabi niya. So, ini-exercise ko siya. Sumigaw naman, ganito ka sa babaeng ito. Just imagine na to deceive me, para maawa ko, nagpaluy-luoy, nagpaawa siya. Nagpaawa-awa siya. Pero alam naman natin sa mga exorcist, kung demonyo nakapasok sa'yo, hindi yan, nag-pretend lang yan, hingi ng tawad, pero demonyo yan. Para ma-deceive ako. At bawal po. Tigilan yung exorcism. Di ba parang pinapauwi na niya ako, Father, para narinig ko. Bawin mo na yan. Dahil para ma-realize yung kanilang hanggang hindi ka na mag-react. So, dahil na-torture na sila. Yung revelation niya during exorcism, mga kapatid. At may nanonood sa atin ngayon, si Sir Karen, sabi niya, naiyak siya sa testimony mo, how powerful the Holy Rosary. So, meron ka pang idagdag? Yung ko lang sa mga tao ba, Father, na parang kailangan talaga nilang parang ma-empower ba, Father, sa totoo talaga yung Satan is real and harassment is real, Father. Parang, kasi di ba sinasabi niya, Father, na parang I want her to question God, I want her to doubt God, parang ganun. Kaya parang binigay niya lahat-lahat ba ng mga pagsubok, ng mga trials, ganyan, para i-questionin mo siya, ganyan. So sa iba naman, sa mga tao ba parang kailangan yung
mag-devotion, rosary, kasi napaka-powerful ng rosary. Takot na takot yung demonyo sa rosary pa lang during exorcism. Mainit yung rosary. Napakainit ng rosary. Pag nilagay ko dito, hot daw. It's so hot, sabi niya. So, dagdagan natin yung devotion natin kay Mama Mary. Pray the rosary every day. Tapos yung paniniwala natin kay Lord talaga. Tapos, kapag may gumawa sa'yo ng masama, parang huwag kang magtanim ng galit, huwag kang gumanti. Parang i-pray mo sila, patawarin mo sila. Kasi sa kanila, ako based on my own experience, torture pala sa kanila na hindi ako gumaganti. Nakikita doon niya sa puso. Parang na-insulto daw siya na noong December, pumunta ako sa kanya, tinignan niya doon yung facial expression ko. Parang instead na magalit yung yung parang expected niya sa akin, Father, na magalit sa kanya. Pero kaawa yung, naawa pa ako sa kanya, parang na-embarrass siya na parang hindi niya nakuha yung response na gusto niya na makuha sa akin. So, dahil bait yun paon. Kasi pag nagalit ako, syempre, parang ano yun? Doorway. Parang magiging effective yung curse nila sa'yo. So, yun lang, kahit ginawan ka ng masama, kahit masama na, i-pray mo sila, wag kang gumanti. Wag mo, kumbaga yung pag kinurse ka, wag mo ding i-curse, i-curse parang ganun. Parang i-pray mo lang siya para ano siya ba? Ma-enlighten siya. Ma-convert siya, ganun. So, pray the rosary every day. And doon sa mga hindi naniniwala na parang totoo ba yan yung mga ganyan. Before, ganyan din ako. Pero yung tao kasi, Father, hindi ka talaga maniniwala unless maka-experience ka ng kulang. Totoo po yung harassment. Satan is real and Satan is harassment. Parang gagawa siya talaga ng paraan to block all the blessings from God para, di ba, pag feeling mo, ay, malas palagi, puro ganyan-ganyan. So, yung gagawin ng tao, magagalit sa Panginoon kasi parang, bakit hindi ako binibless? Katulad sa akin, hindi ako nagkakanak, ganyan-ganyan, dami namamatay sa ganyan. Pero, dapat hindi ka mag-question, hindi ka magalit kasi hindi yan si Lord, hindi yan siya. Si Satan yan, hinaharas niya tayo. Kasi kaya yung gagawin natin, kailangan empower tayo, rosary everyday, tapos yung faith, simba palagi, practice cares palagi. So, yun lang. So, maraming salamat, Karen. Maraming na nakakaiyak sa sabi ni Sister Fee Lasabas Tagupa, watching from Canada, nakakaiyak. No? So, very touching, no? Thank you for inspiring. Hello, Father. Melanie Disuyo, Marcila. Sabi dito, nag-note sa atin si Marcila. At may nagko-comment dito. May pwede magpasalamat. Sige, pasalamat. Gusto ko lang mag-thank you sa mga kasi ang tagal ko na hindi nakakauwi sa amin. Kasi parang napanood ko rin sa video, Father, na ang dami daw nagdadasal, nagumaling ako, parang na-reveal yung, Father, na parang gusto ko lang mag-thank you sa mga tao na nagdadasal sa akin, nagumaling, na alam ko kung sino kayo. Hindi ko man kayo maisa-isa pasalamatan, pero alam niyo ng Panginoon kung sino kayo. Thank you, and I'm praying talaga na sana matotally healed na kasi namimiss ko na yung pamilya. Oo, yun. Pero 8% na from 1 to 10. 2% na lang. 2% na lang. Konting-konti na lang. Pero all is well, mga kapatid. Dahil dinevelop ng Panginoon sa kanya yung patience, a virtue of patience. Patience is virtue. Sabi ni Karen din, Karen Hini Gabuas, sisiban. Every time magrosaryo ko, especially mag-slow ko sa pag-Hail Mary, ma-feel jud nako si Mama Mary. Every time sa line nga, Holy Mary, Mother of God, init kaayo sa dughan ug makahila ko. Mama Mary is always with us. And after crying, gaan kaayo sa pamati na nakasumbong ko ni Mama Mary. Totoo yan, no? So, maraming salamat. At sabi dito, maraming nanonood sa atin ka, I feel you, Mom. From now on, let us educate our loved ones about cares. Great help talaga. May mga tao talaga na hindi masaya sa mga naabot mo sa buhay. Every time I felt something, iinom ako ng holy water. It contains salt at inom ng holy oil. Later on, nawawala. Dito sa amo, Father, ini-evaluate namin ang kapitbahay. Kami, in-educate siguro. In-educate.
kami naka-Bluetooth, nakikinig kami sa mga talks mo. Wow. May ibang sekta dumaan, di na lalapit sa bahay kasi malakas ang volume. Topic na diniscuss na pinapinggan namon. Maraming salamat po at Ma'am Karen, salamat. Okay. At si Ate Dolores sa sunod na lang dahil may blessing ako ngayon, no. Pero Martes ka pa uuwi, di ba? Posible bukas kung may schedule, may bakating schedule ako or sa Sunday or sa Monday. Pang-Holy Monday. Dahil si Nanay Dolores is from Manila, no? Si Sister Karen is from Masbate. Saan sa Masbate? Nabangig. Ay, naaga sa mga taga-Nabangig. Nabangig, doon kayo. Sa Leong. 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 Doon ako. Bukid, di ba? Bukid. Ano, proper ako, Father. Sa proper. Pero nito ka, Bukid yun. Yung sa Bukid, yung parokya ni Father Michael Lubitania. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Yan lang sa muna mga kapatid. Very inspiring, no? Maraming na-inspire sa'yo, no? Ay, thank you din, Father, kasi isa ka talaga sa parang naging instrument pa ni God para sa akin na ma-enlighten. Kasi hindi ako nagpa-Father at sa mga pare. Ano nga ako sa ibang... na-evangelize siya sa mga kapatid natin. Mahal natin kapatid sa ibang pananampalataya. By the way, bukas may bisita tayo ng pastor at maglalaro tayo ng basketball at kasama yung buong pamilya niya, no? Yung kadibati ko last, si Pastor Rian Pentes. Makasama natin bukas. So, buong pamilya niya ay dadalhin niya at i-welcome natin yung hindi naman kahit iba't iba yung prinsipyo natin at belief natin, pero mananaig yung pag-ibig at respeto. Yan ang kinakailangan natin yung pastoral care bawat isa natin. So, salamat sa Panginoon dahil siya ang source ng pag-ibig. Amen? Amen. Kasama din natin si Ate Dolores na mag-share sa sunod na araw, no? Share siya sunod na good friend. So, sunod na araw na, no? So, God bless mga kapatid at pakinggan nyo yung mga storya na hindi inaasahan. So, yung mga storya na napakinggan lang natin sa telenovela, sa radyo, sa drama, pero totoo pala na merong kulam, merong barang, merong mga tao, merong mga aswang. No? Dito na ko lang dito lang sa ministry, no? Ay, yung mga pasyente na meet mo. May sigbi. Totoo pala talaga yun. Yung mga unclean spirits. Mga unclean spirits. Yung mga may nobya na engkanto. So, yan. Nag-a-attest sila dahil mga classmate nila. So, mga classmate. Si Ate Dolores. Mga naka-series. Ihintayin ninyo yung mga classmate nila. Napakabuti talaga ni Father Darwin. Marami siya talagang natutulungan ng tao. Kaya nagpapasalamat kami sa kanya. Ipag-pray natin na bigyan siya ng mahabang buhay, malakas ang katawan niya araw-araw. Dahil napakarami niyang tinutulungan. Ang Diyos. Siya na, Kaya ipag-pray natin si Father. Pati yung ibang mga pare, i-pray nyo din. Na maging ma-inspire. So, yan ang pakay natin. Yan talaga yung intention natin, Karen at Ate Dolores, na pupunta tayo sa ibang mga parokya and diocese to empower them. So, marami namang na-empower. No? Para hindi na kami pumunta. Hindi na kayo pupunta dito. Pero nasa bawat lugar ba? Ang bawat parokya sana. No? Dito ko lang mga taga-ibang bansa. Father, pumupunta dito. So, sabi ko. Ngayon, marami ng tao doon. Sa boarding house namin, marami na ngayon doon, Father. Marami na. Marami na nakaabang sa'yo doon, Father. Yes. No. Yan ang mga storya, mga classmate nila, bagong classmate. Meron din bagong nagpa-enroll kahapon. So may mga bagong enrollee. So mga classmate nila. Welcome to the class. No, wonderful class. No, about spiritual warfare, mga kapatid. So yun ang intention natin, interview natin sila dahil kung ako lang ang magsalaysay, no, may bigat naman, pero mas mabigat yung mga nakaranas talaga ang magsalaysay, no? So, ini-inspire ko yung mga kapatid natin dahil yung mga experience nila ay na-experience na maraming mga kapatid natin. At doon sa experience nila, malalaman nila kung sino talaga
ang dapat lalapitan. Amen? Amen. So, yan lang sa muna mga kapatid. At sana nabuksan yung isipan ninyo. Follow and subscribe YouTube channel natin dahil i-re-upload natin ito sa mga channel natin para marami pa tayong maabot. So, fight Team Maria, tatak sa FD with a humble heart po. God bless. God bless. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord